kasalukuyang sitwasyon at mga hakbang ng PCG matapos sumadsad ang isang motor yacht kamakailan sa Tubataha Reef. Ating pag-uusapan kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, Sir Joshua. Magandang tanghali po at sa na nakikinig sa inyong programa. Commodore, ano po ang pinakahuling update natin tungkol sa insidente ng pagsadsad ng MY Philippine Siren 2 kahapon? Aground pa din po ba ito? Ano po ang kasalukuyang kondisyon ng barko at lalo na yung mga taong sakay nito? Yes, Sir Joshua. Nakasadsad pa rin po itong yate, no? Nakapatong po ito sa may bahura. Although ngayon po ongoing naman po ang ating monitoring, wala po tayong nakikita na anumang oil sheen or oil spill. At kahapon po, no, ay naglatag na rin po tayo ng oil spill boom para maprotektahan din po itong area na ito. But as we speak, Sir Joshua, wala po tayong nakikita na anumang panganib dahil wala po tayong nakikita anumang tagas po ng langis na nagagaling po sa yate. Pagdating naman po sa mga pasahero, kagabi dumating na rin po ito sa may Puerto Princesa City at na-turn over rin po natin ito sa agent po ng yate at nabigyan na rin po sila ng accommodation sa may area po. Okay. Pakibahagi po sa amin, Commodore, kung paano po isinagawa ng PCG ang inyong rescue operation at paano po natiyak ang kaligtasan ng lahat at ano po yung naging unang response ng PCG matapos po matanggap ang report po na ito. Yes, Sir Joshua. Kahapon, natanggap natin yung report halos alas 5 ng umaga na accordingly, meron nga itong yate, itong Motor Yacht Philippine Siren 2 na sumadsad sa bandang area po ng Tubataha Reef. So ang ginawa po natin ay kagad po tayo nagpadala ng ating mga tauhan, kasama rin po ang personnel ng Tubataha Management Office sa pinagsadsaran po netong yate na ito. At initially, ang naging reason po netong pagkasadsad ay nakaranas daw po ng biglaang malakas na hangin at sama ng panahon itong yate o tinatawag po nating squall or subasco. So habang ito po ay nakadaong sa isang anchored buoy sa may Tubataha Reef, halos 7.2 nautical miles hilagang silangan po ng Tubataha Reef. So ang ginawa naman po natin ay again, ang ating pong response dito ay sa pag-deploy ng ating mga tauhan. And good thing, Sir Joshua, meron din po doon that time na isang yate rin, etong Motor Yacht Resolute. Kaya etong mga pasahero, etong 14 na mga divers at 4 na crew netong Motor Yacht Philippines ay nilipat po sa Motor Yacht Resolute. At yung naiwan naman po na 10 kahapon ay minomonitor po etong yate na ito. At kahapon din po, nagpadala rin po tayo ng ating barko para at least mailagay itong mga oil spill boom sa paligid po netong yate. At kagabi, alas 8:30 ng gabi sa may Puerto Princesa City, ay na-turn over rin po natin lahat ng 14 na mga passenger divers kasama po yung 4 na crew. So ngayon po ay ongoing ang ating assessment dito. At nabanggit ko rin po kayo na, Sir Joshua, na wala po tayo nakikita na anumang oil spill at ongoing na rin po ang coordination ng owner netong yate, kasama rin po yung ating salvor. So ang intensyon naman dito, Sir Joshua, is e-extra kaagad magkaroon ng emergency salvage permit at ngayon naman po maganda rin naman po yung panahon sa area, so wala po tayong dapat ipangamba. Okay. Linawin na natin, Commodore Cayabyab, ito pong ginagawa nating assessment sa ngayon. Ano pong inaasahan natin makita rito? Well, titingnan natin, Sir Joshua, kung meron po bang naging damage sa ilalim, no? Okay. Kasi ngayon, hindi pa actually kumpleto yung sinasagawa nating underwater assessment dahil as per divers po natin, nakasadsad itong ilalim at nakapatong ito sa bahura. So nahihirapan po tayo makita yung ilalim po talaga ng yate. So inaantay rin po natin na medyo mag-high tide kasi low tide din po ngayon, Sir Joshua. So hindi talaga natin makita yung kabuuang kondisyon netong hull ng yate. Okay. Well, nakaka-apekto po ba yung lagay ng panahon dahil we understand na nag-uulan din sa mga panahong ito. Isa po ba yun sa mga challenges na nakikita natin? Well, ang nakikita po natin challenge dito, Sir Joshua, is yung low tide. Kaya talagang hindi natin makita yung ilalim o yung kabuuan po ng hull netong yate. Pero ang atin naman pong intensyon, kaya naglagay rin po tayo ng oil spill boom in case po no, na nagkaroon ng butas o magkakaroon man ng oil spill or oil sheen, ay nakahanda po ang Philippine Coast Guard. At ongoing po at regular ang ating isinasagawang monitoring dito. Again, this is a marine protected area, so yun rin po yung iniiwasan po natin. Okay. Now, sa impormasyon po, Commodore, bumiyahe daw po ito
nga po gaya na inyo nabanggit mula Puerto Princesa para sa isang diving expedition. Para po sa kaalaman din ng publiko, ano po yung mga dapat na protocols na sinusunod? Yung safety protocols na dapat na alam bago pumasok sa protected areas gaya nga po dito sa Tubataha? Well, dito naman, pag marine protected area, usually may mga clearance at permit naman talaga yan. So tama kayo, Sir Joshua. Umalis po ito ng June 10 sa may Puerto Princesa para magsagawa po ng isang diving expedition. At ang nangyari naman dito, Sir Joshua, although maganda po ang panahon, pero ang nakikita po talaga nating reason based sa mga initial inquiry natin sa pasahero at crew ay biglaan daw po ang pagsama ng panahon. So good thing at nasa anchored buoy din sila at hindi rin sila masyadong napadpad. So yun po ang nakikita nating reason ng incidenteng ito. But Okay. usually may clearance naman po yan sa Joshua before they engage into any activities pagdating po sa may Tubataha. Okay. Commodore, follow-up lang po, no, not to preempt your investigation or your assessment. Tinitignan po ba ng PCG kung may lapses sa navigation, weather monitoring o compliance sa maritime safety ang MY Philippine Siren 2? Well, kasama yan, Sir Joshua. Inaantay natin yung marine protest na ibibigay po ng kapitan para talaga maikwento niya kung ano yung buong nangyari. At kasama rin po yung isasagawa nating inspection po sa kabuuan po ng yate. Okay. And ano po ang mga susunod na hakbang para maalis ang barko nang hindi po magdudulot ng dagdag na pinsala sa reef? Although nabanggit nyo nga po na hinihintay nyo rin po yung para sa extraction para mahila itong yate. Yes, unang-una, Sir Joshua, nakalatag po yung ating oil-spill boom, nakaredy rin po yung ating mga absorbent pads dyan at inaanteran po natin na medyo mag-high tide para at least medyo aangat po ng kaunti dahil nakadikit po talaga at nakapatong itong hull sa bahura, so nahihirapan talaga tayong tingnan yung ilalim nito. At although may nakikita tayong halos 6,000 liters of diesel, pero itong nature naman po nitong fuel niya ay madali po itong mag-dissipate, no, in its natural way. So again, handang-handa po ang Philippine Coast Guard dito, kasama po yung Tubataha Management Office. Again, ang atin pong objective as hindi po lumala at talaga mamitigate po natin in case na magkakaroon man po ng konting oil spill dito. At we will be containing po ang lahat ng mga posibleng mangyari po dito sa area na ito. Okay. Commodore, sakasakali po na mapatunayan may kapabayaan o paglabag sa maritime rules, ano po maaari maging pananagutan ng operator o may-ari nitong naturang sasakyang pandagat? Well, depende po yan. Una-una sa Marine Environmental Protection po natin, meron po silang posibleng mga liabilities po dyan. Pangalawa is pwede po natin i-endorse po yan sa Marina, no? At pwede pong kansilahin o isuspend yung kanyang lisensya. Depende po sa magiging lalim o degree nito magiging pinsala po sa area na ito. Okay. Commodore, panguli na lamang po, mensahe at paalala nyo po sa mga yacht o private yacht owners, dive operators at turista po na bumibisita sa mga protected marine areas para po maiwasang maulit itong ganitong insidente. Yes, ang atin pong paalala from the Philippine Coast Guard, una, i-check po talaga muna yung ating lagay ng panahon. Palagi po tayong makipag-coordinate. May mga nilalagay naman po mga announcement ang Pag-asa. At pangalawa, in case na magkakaroon po ng insidente, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard o anumang management office na in charge. At ang atin po naman pong layunin is really to ensure that only the lives of the passengers on board the yacht, kasama rin po ang pagprotekta sa ating kapaligiran at maritime environment po. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Yes, thank you, Sir Joshua, at magandang hapon po.